Hindi. Hindi totoo ang nakikita ko. Hindi. Hindi. Bakit niya ginawa ito sa akin? Bakit niya ako niloko? Akala ko, tunay na lalaki. Pero isa siyang silahis. Nakala ko, umiibig din sa akin. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Sande! Bumangon ka na dyan. Taas na ang araw. Hindi ka pagising. Halika na. Ay, daday talaga. Istorbo sa tulog. Sandali lang, Nay. Dalian mo na. Para matulungan mo ko na maglinis ng bahay. Hindi ang mataas ng araw. Nakahiga ka pa dyan. Lumabas ka na agad. Opo, Inay. Ang sarap ng tulog ko eh. Ginising pa ako. Mamaya na ako lalabas. Ang mabuti pa ay matutulog ako uli. Ang cellphone ko nakikisabay din. Istorbo. Teka, i-off ko muna ito. Kung sino ka man na tumatawag, ay sorry. Ayoko mo nang paistorbo. Ayan, tahimik na ang paligid. Ngayon, hihiga uli ako para ituloy ko ang pagtulog ko at Ikaw lang ang tanging mahal ko. Oh, bakit nakabihis ka? Saan ka na naman pupunta? pupunta ako sa mall, Inay. Huwag na kayong kumontra. Dahil tapos ko na po ang utos ninyo sa akin. Ay nako, sobra ka na, Sandy, ha? Gustong gusto mo ang gumala? Buti sana kung hindi ka dalaga. Anong isipin ng mga tao, Aber? Naghahanap ka ng lalaki. Ano ba naman kayo, Inay? Ang aga-aga, sermon na naman ang binibigyan niyo sa akin. Pwede bang bigyan niyo ako ng pera ninyo para makaalis na ako? Ay, dyan ka magaling. Ang humingi ng pera. Kung bakit kasi hindi ka maghanap ng trabaho para magkapera ka naman. Ang Inay naman, hindi lagi na humihingi ako sa inyo ng pera. Paminsan-minsan lang. Kasi ang mga kaibigan ko ang naglilibre sa akin. Ay, sigurado, pagdating ng tatay mo, ay hahanapin ka doon. Ano na naman ang sasabihin ko sa kanya? Oh, di ba na kay Inay? Alam ko, kayang-kaya ninyo na magdahilan kay tatay. At ako ang malilintikan kung sakali na malaman niya na naglakwatsa ka na kasama mo ang mga barkada mo. Hindi bali, Inay. Mabuting tao ang mga barkada ko. Hindi sila adik o kaya gumagawa ng masama. Kilala niyo sila. O sige, sana umuwi ka kaagad, ha? Huwag kang magpapagabi para hindi magalit ang tatay mo. Sundin mo ang mga bilin ko sa'yo. Saan na kaya baklang yun? Ang sabi niya, 10:00 ang usapan namin dito. Dito kayo magkikita. Pero wala pa siya. Hindi yata sisipot dito ang baklang kaibigan ko. Nakakainis naman. Sana dumating ka na. Asan na ba yun? Dumating ka na sana para hindi ako magtampo sa'yo. Puti sana kung may kasama ako dito at may makakausap ako. At hindi ako maiinip dito. Hoy, Sandy! Nandito na ako. Ang tagal mo namang dumating. Kanina pa ako dito eh. Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin dito. At asahan mo, hindi na kita friend. Ikaw naman, konting minuto lang ako nagsasado eh. Meron kasing istorbo. Pero sayang ka, friend. Oh, bakit na naman? Meron sana akong ipakikilala sa'yo, no? Tumawag ako, pero hindi mo sinagot.
parang inukula yung cellphone mo. Sana, nasabi ko na, magkikita tayo ng maaga dito. Marami na akong text sa'yo. Hindi ka naman kasi nag-reply, ano? Ha? Kung ganoon, ikaw pala yung tumawag? Oo. Ay, naku. Kun kasi, naantok pa ako. Kaya hindi ko na sinagot. Oh, asan na yung ipapakilala mo sa akin? Wala na dito. Lumuwas na siya ng Maynila. Matagal kami naghintay sa'yo eh. Sayang ka talaga. Sorry. Akala ko kung sino yung tumatawag kanina. Teka, sino ba yung taong yun? Pwede bang sabihin mo sa akin kung sino siya? Okay. Sasabihin ko sa'yo, walang iba. Yung crush mo nung high school pa tayo. Ha? Ay, naku, sayang talaga. Oh, kailan daw siya babalik dito, Juliet? Kailan kaya? Hoy, Lilay. Nasaan si Sandy? Hindi ko pa siya nakitang lumabas dito. Nasa kwarto ba niya? Hay, ang babaeng yon. Wala nang ginawa kundi gala ng gala. Hindi na siya nananahimik dito sa bahay. Huwag ka nang magalit, Lilay, para hindi ka tatanda ka agad. Hoy, Pasyo! Kung ganitong mainit ang ulo ko, huwag mo akong bibiruin. Baka ikaw pa ang pagbalingan ko ng galit ka. Ha? Huwag naman, Lilay. Huwag ka sanang magalit. Nagtatanong lang naman ako. Tama na! Kung hindi ka titigil, baka kung gusto mong karatihin kita dyan. Huwag naman, Lilay. Hindi pa nga masyadong gumaling itong mga braso ko sa pamimilay mo nung nakaraang taon. Hindi na nga bumalik sa dati. Tingnan mo, palagi akong tinutokso. Tanong mo yun? Gusto mong bumawi sa akin, ha? Hindi, Lilay, may lambahan hindi, wala naman. May lambahan ka dyan. Mahal kita, kaya hindi ko kaya nasaktan ka. Kaya nga, magtinu-tinu ka, Pasyo, ha? Para hindi na maulit, napilayan ko yung braso mo. Baka sa susunod na mapilay ang isa pang braso mo. Hindi na, Lilay. Sige, dyan ka muna at papalipasin ko muna yung init ng ulo mo. Hoy, Pasya! Bumalik ka dito! Hoy! Ay, nako. Naniwala siya sa galit ko. Umanak ko kasi. Gumawa pa ako ng drama ko para hindi niya pagalitan si Sandy at hindi niya sabihin na kinukonsinti ko ang aming anak. Oh, bakit mo ko pinapunta dito? Meron ka bang importante na sasabihin sa akin? Oo, friend. Ay, alam mo ba? Nag-text siya sa akin. Tinanong yung number mo, kaya lang hindi ko binigay, no? Baka magalit ka. Kung papayag ka, o di, ibibigay ko number mo sa kanya para ma-text mo siya. Okay lang sa akin kung ibigay mo yung number ko. Kaya pag nag-text sa'yo uli, ikaw nang bahala. Ibigay mo ang number ko para makausap ko siya. Ay, talagang interesado ka sa kanya, ha? Sa bagay, alam mo, ang gwapo niya ngayon, parang artista ang dating. Sana makabalik siya agad dito para magkita na kami. Nananabik na akong makita siya eh. Sana naman ma-inlove sa akin ang mokong na yun. Ay, sigurado ako doon. Kaya magkakaroon ka ng nobyo. Magkakaroon ka na. Ikaw kasi, meron man naliligaw sa'yo pero papili ka namang masyado. Alam mo naman ang panahon ngayon. Maraming manloloko na lalaki dahil mas marami ang babae kaysa lalaki. Kaya yung iba, nagsasamantala ng pagkakataon. Oo nga, friend. Kahit kami, sinasamantala rin. Wala kaming pera. Ay, hindi na kami papansinin. Kaya kailangan mo ring mag-ingat, friend. Huwag kang basta-basta bibigay sa mga lalaki na kunwari ay gusto ka nila. Pero, peperahan ka lang. Tama ka dyan, friend. Ilang boyfriend na ang pinagkatiwalaan ko, pero iniwanan lang ako. Nang hindi ko maibigay ang hinihingi nilang pera. Iniwanan ako sa ere. Kaya ayoko na. Oh, tama na, Ayoko friend. na. Huwag ka nang umiyak. Ayoko na. Sandy, buti naman at naisipan mo akong bisitahin dito. Kasi nainip ako eh.
Wala naman akong kasamang mamasyal. Oo, Susie. Namiss na rin kita eh. Hindi ka naman pumupunta sa aming bahay. O hindi naman tayo nakakapagkwentuhan. Tama ka, Sandy. Hindi rin ako nakakalabas ng 1 linggo. Alam mo naman, nagkasakit ang nanay ko. Ha? Ganun ba? Oh, kumusta na ang nanay mo? Okay na. Kaya nagpapahinga pa sila. Siyempre, alam mo naman ang tumatanda. Marami nang nararamdaman. Sa bagay, tama ka. Kasi ganun din ang nangyayari sa tatay ko. Nagiging masakitin na. Kaya dapat naalagaan natin sila. Hanggat buhay pa sila. At kasama natin. Upang ipakita ang ating pagmamahal sa kanila. Oo, Susie. Kailangan na tumbasan natin ang kanilang pagmamahal na ipinadama sa atin hanggang sa lumaki tayo. Alam mo, lagi akong napapagalitan ng inay ko. Akala ko noon, ay hinihigpitan nila ako. Yun pala, gusto nilang maging maganda ang aking kinabukasan at matapos ako sa pag-aaral ko. Oy, Lilay. Hapon na, wala pa yung anak natin. Saan ba siya nagpunta, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo? Doon sa kaibigan niyang si Susie. Dahil hindi siya nagpunta dito ng 1 linggo daw. Kaya nag-alala si Sande. Baka may sakit yung kaibigan niya. Akala ko kasi naglakwat siya na naman siya. At iba ang kanyang kasama. Hindi pwede yun. Kung saan na lang pumupunta. Alam mo naman ang panahon ngayon, delikado sa mga dalaga na tulad niya. Huwag kang mag-alala. Kasi lagi ko namang pinagsasabihan na mag-ingat at lumayo sa mga hindi niya kilalang tao. Baka kunwari na tutulungang magtrabaho pero panluloko lamang yun. Bakit kaya may mga taong walang magawa sa mabuting kapwa, no? Hindi na nila iniisip. Paano? Kung sa pamilya rin nila mangyari ang ganoong palulukaw, baka makapatay pa sila ng tao sa galit nila. Ay tama ka, Pasyo. Kala ko siguro ay di rin nila sapitin ng karma pag may ginawang masama sa kanilang kapwa. Sige. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na yan. Ang mabuti pa siguro magluto ka na para maagang maghapunan tayo. Kung gano'n, halika doon sa kusina at tulungan mo akong magluto. Linisin mo yung isda na ibinigay ng kumpare mo dito para madali ng pagluluto sa kakainin natin. Halika na! Buti at nakita kita dito sa mall, Sandy. Bibisita sana ako sa iyo mamayang gabi. Ay, huwag muna, Dennis. Kasi dadalo kami ni Susie doon sa kaarawan ng kanyang pinsan. Sana naman, bigyan mo ako ng pagkakataon para dun sa aking iniaalay na pag-ibig sa'yo. Ay nako, hindi ko pa masasagot yan, Dennis. Alam mo naman, maigpit ang nanay ko at tatay ko. Ayaw nilang makipagnobyo po ako. Dapat ikaw ang magdesisyon. Ibig nilang sabihin, sila ang pipili na maging kasama mo sa buhay. Hindi ko lang alam dahil wala pa akong pinapakilala sa kanila na nobyo. Kung ganun, meron ba akong maaasahan sa'yo, Sandy? Pasensya ka na, Dennis. Hindi pwedeng bigyan kita ng pag-asa dahil hindi ko patiyak ang damdamin ko. Sana, maunawaan mo ko. Oo naman, Sandy. Hindi kita pipilitin. Ang gusto ko ay taos sa puso mo ang sagot mo sa akin. Halika na. Magmerienda muna tayo. Juliet, ang tagal na nating naghihintay dito. Baka hindi na darating ang William na yon. Dami ko lang text sa kanya, pero hindi pa rin siya nag-reply, no? Baka naman nagmamaliw siya. Papunta dito. Nakakainis ang maghintay ng matagal. Sana dumating na siya. Kasi gutom na ako eh. Ang mabuti pa ay bumili ka muna ng makakain. Okay. Sige. Hintayin mo ko rito, ha? At ikaw muna magbantay dito. Bibili ako doon sa tindahan ng makakain natin na nakikita ko, ha? Sandali lang, ha? Dalian mo. Ayun na si Juliet. Ang hirap talaga ang maghintay dito. Pagdating ni Juliet dito,
at hindi pa siya dumating, talagang uuwi na ako sa bahay namin. Sigurado na hinihintay na ako ni nanay. Sabi ko, sandali lang ako, pero hapon na. Hindi pa ako nakauwi. Ay, naku. Asan na kaya yun? Hold up, Miss. Huwag kang kikilos ng masama. May baril na nakatutok sa'yo. Wag po. Wala po akong pera. Dahil wala po akong hanap buhay. Sige, humarap ka sa akin. At huwag kang magkakamali na humingi ng tulong. Lagot ka sa akin. Humarap ka na. William? Ikaw nga ba? Oo, Sandy. Basta ka na. Ay, ikaw talaga. Grabe. Tinakot mo pa ako ng gusto. Ano? Kumusta ka na ngayon? Dati pa rin. Ikaw naman. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Meron akong negosyo sa Manila. Mga spare parts ng iba't ibang klase ng sasakyan. Kung ganoon, umasenso ka na pala. Kaya meron ka ng kotse. At para kang big time na negosyante sa itsura mo, ha? Salamat, Sandy. Halika na, mamasyal tayo. Saan mo ba gustong mamasyal? Kwan, kasama ko si Juliet. Hintayin muna natin siya. Kasi bumili siya ng makakain. Dahil gutom na ako. Sige, Sandy. Ayun na pala eh. Halika, salubungin na natin. At dyan na tayo dadaan. Halika na. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Talagang matigas ang ulo ng babaeng yon. Eh gabi na wala pa siya. Sinabi ko na sa kanya na huwag magpapagabi. Dahil delikado ang panahon. Talagang pinaiinit ang ulo ko. Hayaan mo lang siya, Lilay. Talagang ganyan ang dalaga. Siguro meron siyang kaibigan na naganyaya sa kanya. Siguro may pinuntahan lang sila. Hoy! Ikaw, Pasyo, ha? Lagi mo kong kinukontra sa ginagawa ko. Kaya, ganoon na hindi siya sumusunod sa mga bilin ko sa kanya. Kasi, konsentidor kang matanda ka! Hindi ko kinukonsente ang ginagawa niya, Lilay. Inuunawa ko lang ang kalagayan niya. Huwag ka nang magsalita. Baka hindi lang kamay mo ang mapipila, kundi isusunod ko yung mga paa mo. Naintindihan ba? Huwag naman sana. Huwag masyadong higpitan yung anak natin. Para hindi siya maglihim sa atin. At sabihin kung ano mga ginagawa niya. Sige ka. Ikaw ang bahala. Pero oras na meron siyang ginawa na hindi ko nagustuhan, ikaw at ikaw ang sisisihin ko. Lilay. Alam na ng anak natin yan. Alam na niya mabuti at masama. Meron siyang matinong pag-iisip, kaya magtiwala ka lang sa kanya. Hindi pwede na mamihasa siya sa gusto niya, Pasyo. Baka darating ang araw na hindi niya sundin ang bilin ko sa kanya. Kahit alam niya na para sa kanyang kabutihan ang aking iniisip. Ay, hintayin ko muna si Sandy. Bakit hindi siya umuwi agad? Saan pa siya nagpunta? Hindi niya iniisip na naghihintay kami sa kanya. Parang wala siyang pakialam sa amin na nag-aalala sa kanya. Kung ano na ang nangyari. Ay, bakit hindi pa siya umuwi dito sa bahay? Ay, makikita niya. Akala siguro ay hindi ko pagagalitan. Hindi niya sinusunod ang mga bilin ko sa kanya eh. Kaya dapat, patikimin ko ng sabunot ito para magtanda siya. May kumakatok. Sigurado na siya na itong dumating. Ako na ang magbubukas ng pinto para mabigyan siya ng leksyon. Ito ang para sa'yo! Rico! Ikaw pala, Dennis! Ay, nako. Pasensya ka na, ha? Ang akala ko kasi si Sande na ang dumating. Kaya, ikaw ang nasabunutan ko. Walang anuman po yun, Aling Lilay. Hindi bali. Hindi naman ninyo sinasadya eh. Ay, teka nga pala. Ano ba ang pakay mo? Bakit ka nagpunta dito?
Gusto ko po sanang pasyalan si Sandy, Aling Lilay. Ha? Ang ibig mong sabihin? Umiibig ka sa anak ko? Opo, Aling Lilay. Kung pwede po na ligawan ko si Sandy. Ay, hindi sa minamaliit kita ha. Pero ang pangarap naming manugang ay yung may kaya ang pamilya. Ha? Anong ibig ninyong sabihin, Aling Lilay? Ay nako, para yan lang. Hindi mo maunawaan ang ibig kong sabihin? Sige, lilinawin ko para maintindihan mo. Alam mo, mahirap ang buhay namin. Kung mag-aasawa ang anak namin sa gaya naming mahirap, ay walang asenso, di ba? Ha? Ay basta, wala nang maraming salitaan. Alam ko na naintindihan mo na ang ibig kong sabihin. Sige na, at inaantok na ako. Sige po. Dito lang ako sandali. Hintayin ko nang dumating si Sandy. Ano? Talagang hindi mo naintindihan ang sinabi ko, ano? Kaya kailangan na prangkahin na kita. Hoy! Hindi kita gustong manugang! Hindi! Naintindihan mo? Bisit! Alam mo, Sandy, masaya ko at nakita tayo muli. Akala ko kung sino na ang sinasabi ni Juliet. Pero ang sinabi niya ang pangalan mo, inaalala na kita. Kahit ako ay napakaligaya ko, William. Matagal na gusto kitang makita, pero hindi ko alam kung saan ka na napadpad. Buti na lang nakausap ko si Juliet. At sinabi niya na meron siyang kaibigan na wala pang boyfriend. Kaya sinabi ko na ipakilala niya ako sa'yo. Pero ikaw pala. Teka, ilang beses ka bang umuwi sa lugar natin? Wala ka bang naiwan sa Manila? Baka may magalit sa akin kung malaman na nakikipagkita ka sa akin. Kung nobya ang sinasabi mo, wala pa. Hindi na sana ako makikipagkita sa'yo kung meron na akong kasintahan doon. Okay. Wala na akong pangamba na aaway sa akin pag nakita niya tayo na magkasama. Pero alam mo ba, minsan ay nakita kita. Pero nakasakay ka sa jeep. Kaya hindi na kita nakausap. Ganun ba? Hindi bale. Ngayon ay nagkatagpo na tayo. Kaya wala nang problema na hanapin pa kita. Pareho pala tayo ng naghahanap. Pero maswerte ako. At agad ay nakita kita. At mamaya ay hatid na kita. Para alam ko kung saan kita bibisitahin sa susunod na araw. Sige. Ikaw ang bahala. Kung wala kang ibang pupuntahan. Salamat. At ako ay binibigyan mo ng oras. Kahit meron kang inaasikasong negosyo. Hoy, friend. Saan na pumunta si William? Parang nagmamadali ata. Sabi niya, meron daw siyang sorpresa na ibibigay niya sa akin. Oh? Ano kaya yun? May pasalubong ba sa mga magulang mo? Para hindi sila magalit sa'yo? Tingnan mo naman ang oras, oh. Alam ko, naghihintay ng nanay mo. Oo nga, friend. Sinabi pa naman sa akin na huwag akong magpapagabi. Pero kahit pagalitan ako, ay hindi na bali. Kasi nakita ko na yung crush ko noon. Ay, ganun ba? Siyempre, magiging masaya sila kapag nakita ng meron silang pasalubong. At sigurado ako, friend, na mamumura ng galit ni Mother. Talaga, alam mo naman si Inay. Kunting lambing lang at may pasalubong ka, ay sigurado, mapapawi na ang inis niya sa akin. Oo naman. Pwede bang magalit ng hustong nanay mo? Nag-iisa kang babae, ano? Na anak nila. Kaya iniingatan ka, friend, na parang mamahaling hiyas. Sana, hindi nila pagbawalan si William.
kung bumisita doon sa bahay namin. Ano kayang mabuting sabihin ko sa inay at tatay ko pag pumunta si William doon? Kasi sabi niya, plano ni William na bibisita sa akin. Ha? Uy, bakit hindi? Mas mabuti yung alam nila na may nanliligaw sa'yo. Na milyonaryo. Ano bang nangyayari sa'yo, Lilay? Nahihilo na ako sa'yo Lakad ka ng lakad na hindi maintindihan. Bay, sabihin mo nga sa akin kung anong gumugulo dyan sa isipan mo. Hay nako ikaw, uyanin ka na yata. Ha? Hindi mo pa ba alam na wala pa si Sande hanggang ngayon? Anong gagawin natin? Ano pa, di hintayin natin siyang dumating. Alam ko na uuwi yun. Kaya huwag kang maghalala. Kung susunduin natin, hindi mo rin alam kung saan siya pumunta. Sige Ay nga. nako, Pasyo, galit na ako talaga kung alam ko lang ang kinaroroonan niya. Kanina ko pa sana siya sinundan. Masyado ka naman, Lilay. Ang isipin mo walang masamang nangyari sa anak natin. Kaya ang mabuti pa, magpahinga na tayo, ha? Kasi maaga akong aalis bukas. May trabaho pa kami ni paring ito. Kaya ikaw, mauna ka ng matulog. Kung meron kang trabaho, ako na ang bahalang maghintay kay Sande. Lilay, sana pag-uwi ni Sande, tanungin mo muna kung bakit ginabi siya ng uwi. Huwag mo siyang paggagalitan. Baka importante naman ang pinuntahan nila. Sinama ng kaibigan niya, baka gano'n. Hoy, di ba sinabi ko, ako na ang bahalang magtanong sa kanya. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yung sinabi mo. Hindi naman siya batang musmos para pagalitan ko pa siya. Basta, may paliwanag niya sa akin kung bakit hindi siya nakauwi agad. At saka, hindi rin ako makakatulong hanggang hindi pa nakakauwi si Sande. Paano Sandy? William, salamat sa paghatid sa akin, ha? Sana, maulit na naman ang pamamasyal natin. Basta pumayag si Sandy, mamamasyal tayo ulit. Para maging masaya ang aking pagbabakasyon dito. Sandy, bakit wala kang imig dyan? Natatakot ka na bang umuwi sa inyo? Dahil ginabi tayo? Hindi naman. Iniisip ko lang, natapos ng isang araw na pagsasama-sama natin. Ay, huwag ka mag-alala, no? Meron pa namang ibang araw dyan. Di ba, William? Siyempre naman. Kung wala kong pupuntahan bukas, gusto ko sana mamasyal ulit tayo. Pero kailangan ko munang asikasuhin ng mahalagang bagay. Ay, ganun ba? Sige, paano? Mauna na ako sa inyo, ha? Bababa na ako. Ikaw nang bahalang maghatid kay Sandy para hindi magalit ang inay niya. Hindi mali. May pansol naman si Sandy sa nanay niya, no? Para hindi magalit. Sige, Sandy. Bye. Bye, Juliet. Salamat sa pagsama mo sa akin. Ingat ka dyan sa daraanan mo, ha? Salamat, William, sa pamamasyal natin. At nag-enjoy ako. Sana maulit ito, ha? Oo, Sandy. Basta sinabi mo handa akong sundin ang nais mo. Ha? Meron ka ba yatang sasabihin, William? Oo, Sandy. Sa ilang oras natin pagsasama sa pamamasyal parang may pumitik sa puso ko Uy, William, ha? Hindi ka naman lasing. Ano ba yung sinasabi mo? Parang may ibig sabihin ang mga pananalita mo, ha? Bakit hindi mo sabihin ng diretsahan? Nahihiya kasi ako, Sandy. Baka sabihin mo, sinasamantala ko ang pagkakataon. Kung ano man yan, sabihin mo sa akin. Sige na, para malaman ko. At hindi yung binibitin mo pa Sandy, bago ka bumaba, may gusto kong sabihin sa'yo. Matagal na rin tayo nag-uusap.
nagtitik sa bawat isa. Pero, hindi ko pwedeng sabihin sa cellphone. Kundi, gusto ko harapan. Para hindi mo masabing niluluko kita. Ha? William? Anong ibig mong sabihin? Sandy, Bakit mo hinawakan ang aking mga kamay? Anong sasabihin mo? matagal ko nang itinatago ito sa'yo. Kaya lang, hindi ko na mapigilan ng damdamin ko. Mahal kita, Sandy. William, totoo ba yung sinabi mo? Pero, hindi ko pa masasagot yan. Kailangan na tiyakin ko pa ang damdamin ko. Kasi noon, ay may crush na ako sa'yo. Kaya lang, si Janice ang pinansin mo. Hindi siya ang gusto ko. Kundi ikaw, Sandy. At ihintayin ko kung hindi mo pa ako sasagutin. Pero, sabihin mo kung may pag-asa ako. Meron ba, Sandy? Meron ba? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Tata? Nandiyan pala kayo sa harap na naghihintay sa akin? Sana, hindi kayo magagalit sa akin. Itay, bakit nandito kayo sa labas? Anong ginagawa niyo dito? May ano pa din naghihintay sa iyo? Bakit ngayon ka lang dumating, ha? May pinuntahan pa kami ng mga kaibigan ko, Itay. Si Nanay, galit ba siya? Ay, kanina pa. Nag-aalala sa iyo. Napuyat nga yan eh. Kaya kailangan na ipaliwanag mong mabuti sa kanya kung anong nangyari, ha? Opo, Itay, salamat po. At hindi kayo nagalit. Kaya lang si Inay, masyado namang mahigpit sa akin. Hayaan mo lang siya. Basta pakinggan mo ang sasabihin niya, ha? At huwag ka nang sumagot-sagot sa kanya. Ayusin mong sarili mo para wala nang problema, ha? Ay, teka nga muna. Sino ba yung naghatid sa'yo dito, ha? Nobyo mo ba yun? Hindi pa ho, Itay. Pero malapit ko na siyang sagutin. Pwede na ba siyang maging nobyo ko? Ay, oo naman, anak. Sigurado na maging masaya ang nanay mo kung siya ang pipiliin mo. Dahil may sasakyan siya. Kaya alam ko na may kaya sa buhay yon. Opo, Itay. May negosyo siya sa Manila. Kaya swerte ng babaeng mamahalin at pagkakasalan niya. Siya, sige na. Kapag bumalik siya rito, sagutin mo na, ha? Para guminhawa namang buhay mo. At pati kami ni nanay mo, makinabang siya siya, halika na. Pumasok ka na sa loob, ha? Para magkausap na kayong mag-ina. Nandito ka na pala, Sandy. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka na naman gumala? Hindi po kami gumala, Inay. Kundi may pinuntahan kami na may kaarawan. Yung pinsan ni Susie. Magkakasama kami ng barkada ko. Kaya ang tagal ng kwentuhan namin. Ay, totoo ba yan? Ay, baka gumagawa ka lang ng dahilan mo, ha? Para hindi ka mapagalitan. Huwag kang magsisinungaling at malalaman ko rin yan. Totoo ang sinasabi ko, Inay. Kung gusto niyo, samahan ko kayo sa kaibigan ko at kayo na ang magtanong sa kanya. Sige na. Palalampasin kita. Pero sa susunod, huwag kang dadalo sa ganyang okasyon. At huwag kang sumama. Kung hindi ka nagpaalam sa akin, ha? Naintindihan mo ba? Opo, Inay. Pasensya na po kayo kung nag-alala kayo sa akin. O ano, kumain ka na ba? Ay kung hindi pa, kumain ka at saka ka na magpahinga. Opo, Inay. Salamat po at naunawaan po ninyo ako. Ang hindi ko sinabi na meron po kaming ibang pinuntahan. At saka, hindi ko naman alam na may dadaluhan kaming okasyon. Sige na. At matutulog pa ako dahil napuyat ako sa paghihintay sa'yo. Alam mo ba, Lilay? May naghatid sa anak natin. At, matutuwa ka.
Eh, bakit naman ako matutuwa? Nakakatawa ba ang itsura niya? Hindi itsura niyan, ibig ko sabihin. Kung hindi, may sasakyan na magara at guwapo ka mo, ha? Ang naghatid dito sa anak natin. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo, ha? At liligaw ba yun kay Sante? Oo Liligaw ba naman, yan? Lilay. Hindi na yata inyatid dito ang anak natin. Kung hindi, manliligaw siya sa kanya. At babalik daw dito sa atin. Ay, mabuti kung yun na ang magiging kapalaran ni Sante para guminahawa naman ang buhay natin. Sabi ko na nga magugustuhan mo yon. Hindi mo ba nakita yung dala ni Sandy na nasa bag, ha? Ganun ba? Ay, hindi ko pa tinignan kung ano ang laman ng bag na yon. Naman. Ay, mamaya, ay bubuksan ko. Baka may makakain doon at makapagmeryenda na ako. Sige, tingnan na natin. Para malaman natin kung ano ang laman ng bag. Parang ang dami ng laman Kaya kailangan natin buksan. At makita natin kung ano talagang laman ng bag. Ay, halika na, Pasyo. Tayong dalawa ang magbubukas ng bag na yon upang makita kung ano ang mga nandoon na makakain. Buti naman at ikaw ang nagbukas ng pinto, Sandy. Hindi si Aling Lilay. O sige, pumasok ka, Dennis. Dito na lang tayo mag-usap sa loob. Salamat, Sandy. Kung magkausap tayo ngayon, para malaman ko kung meron akong maaasahan sa'yo. Sige, maupo ka muna, Dennis. Para hindi kang pagod kung tatayo ka pa dyan. Salamat. Wala yata dito ang nanay mo. Oo, wala siya dito. Meron lang silang pinuntahan. Pero ang tatay ko, nandyan sa may tindahan, may binibili lang. Ganoon ba? Alam mo, nung pumunta ko dito, wala ka. Nagalit pa sa akin ang nanay mo. At ang gusto nilang maging manugang daw ay yung mayaman. Ano, Sandy? Ganon din ba ang gusto mong maging asawa? Hindi naman, Dennis. Kaya lang, mas mabuti yung malaman mo kaysa magpagod ka na wala namang mapapala. Ha? Sandy, sabihin mo sa akin, ano ba ang kalagayan ko dyan sa puso mo? Para alam ko na. Ikinalulungkot ko, Dennis. Pero meron na akong nobyo. Kaya mas mabuti na humanap ka na lang ng iba. At ituring mo akong kaibigan lang. Ha? Masakit sa akin na bigo ako sa'yo. Pero nire-respeto ko ang desisyon mo. At sana maging maligaya ka sa piling ng napili mong mamahalin. Salamat sa iyo, Dennis. Sana makahanap ko na ng ibang mamahalin. Sandy, pwede ko bang makilala ang sinasabi mong nobyo mo? Oo, Dennis. Sabi niya ay papa siya dito sa amin para makausap ang nanay at tatay ko. Sige, Sandy. Salamat kung ipapakilala mo ako sa kanya. At kakausapin ko para hindi kanya lukokin. Ang dami palang laman ng bag. May mga dilata, biskwit, at kung ano-ano pa. Ay talagang big time yata ang lalaking yon. Pero dapat munang makilatis ang ugali niya at pagkatao. Baka mayaman ka mo pero siya pala ay kasangkot sa mga sindikato. May Lilay naman, huwag ka mong mangusga. Malalaman natin pag nakausap na natin siya. At saka doon natin sabihin kung ano siya talaga. Kailangan na mag-ingat si Sande. Dahil marami na ang nagpapanggap na kunwari mayaman para makuha lang ang loob ng isang dalaga. At pagkatapos, at maraming pangako ang gagawin, yun pala, hindi totoong may kaya sa buhay. Kundi nagyayabang lang. May kailangan na sabihin natin kay Sandy na dapat na pumunta dito sa bahay natin para makilala naman natin yung lalaki. Kung talagang tapat ang kanyang layunin sa ating anak. Ay, tama yun, Pasyo. Hindi pwede na sa labas siya lumigaw sa ating anak. Dito siya pumunta at manligaw sa bahay, hindi sa labas. Baka sabihin niya na kalad-kari ng anak natin. Kaya magpakita sa atin ang lalaking yon, yung manliligaw sa ating anak.
William, gusto ng aking mga magulang na pumunta ka doon sa bahay para makilala ka nila. Sige, Sandy. Para hindi nila masabi na sa labas lang tayo nakikita. At hindi ka pagagalitan ng inyong mga magulang. Salamat kung naiintindihan mo ang nais mangyari ng aking mga magulang. Ayaw nilang mapintasan ako ng mga makakakita sa akin. Kung meron akong kasama sa labas na hindi nila nakikita na bumibisita sa bahay. Okay, Sandy. Pagkatapos natin kumain dito at mamasyal dati sa dating pinupuntahan natin, magpunta tayo sa bahay ninyo para magkilala ko rin ang inyong mga magulang. Pagpasensya mo na ang bahay namin, ha? Dahil hindi naman kalakihan. Kasi mahirap lang ang buhay namin. Wala yan sa akin. Ang importante ay nagkakaunawaan tayo at maayos ang ating relasyon. Ha? Ang ibig mong sabihin? Talagang inaasahan mo na meron din akong pagtingin sa iyo? Oo, bakit? Ipagkakailan mo pa na hindi mo ako mahal? Sabihin mo, Sandy. Sana sagutin mo na ako para hindi na ako nag-aalala na mayroon pang aagaw sa'yo. O kaya, iba ang iyong sasagutin. Walang iba kong mamahalin, William. Ikaw lang. Sana, kung sasagutin kita, ingatan mo ang pagmamahal na ibibigay ko sa'yo. At huwag mo akong lolokohin. Dahil hanapin kita kahit saan ka magtago. Sandy. Oy, Fred. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Oh, kumusta na kayo na, William? Kayo na ba? Meron na ba kayong relasyon? Oo naman, Juliet. Sinagot ko na si William. Pero, hindi ko siya kasama ngayon. Dahil nasa Manila siya at may aasikasuhin tungkol sa kanyang negosyo. Ay, ganun ba? At nakilala na rin ba siya mga magulang mo? Oo, Juliet. Dahil sinabi ko sa mga magulang ko na gusto siyang makausap. Kaya, nagpunta sa bahay si William. Oh, ano bang sinabi nila tungkol kay William? Nagustuhan ba siya ng nanay mo? Sabi ni inay, Oh, parang hindi siya kumbinsido na talagang mahal ako ni William. ano? Bakit kaya? Hindi ba sinabi ng inay mo? Ano bang nakita niya na parang hindi siya kumbinsido kay William? Ano, Sandy? Sandali lang, Ariana. Hi, Dennis. Yung sinabi mo na gusto mong makilala ang boyfriend ko, hito na siya. Si William. William, siya rin si Dennis, ang kaibigan ko. Ha? Siyang nobyo mo? Hindi. Kumusta ka na, pare? Ikinagagalak kitang makilala. Guan, ganoon din ako, William. Ano ba yan? Sige, pumasok muna kayo dito sa loob para magkakwentuhan pa tayo. Juan, huwag na, pare. Nagmamadali kami ni Sandy. Sa ibang araw na lang. Sige, kayong bahala. Pero parang nakita na kita. Ewan ko lang kung saan. Ano? Bakit parang nagtataka ka? Saan mo ba nakita si William? Kilala mo ba siya? Nalilito pa ako, Sandy. Sa ibang araw ko na sasabihin sa'yo. Hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Pero talagang kamukha niya. Sana nagkakamali lang ako. Sana hindi siya yun, Sandy. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Tingnan mo ang babaeng yun. Wala nang ginawa kundi ang lumakad ng lumakad. Ikaw naman kasi, di ba nagpaalam siya sa'yo na magkikita sila ni William at merong ibibigay sa kanya?
Ay baka naman dahilan lang niya yon para hindi siya gumawa dito sa bahay. Nako, napapagod na ako, Pasyo. Hindi man lang niya ako matulungan dito sa bahay. Ikaw naman, Lilay, mareklamo ka pa. Nagpaalam nga siya sa'yo. Pinayagan mo naman. Pagkatapos, magdadaldal ka dyan. Sana hindi mo na pinayagan para matulungan ka dito sa gawaing bahay. Hindi ko naman kasi alam na marami palang labahan. Sana baga siyang umuwi mamaya. Siyempre nandito yung nobyo niya susulitin nila ang pagkakataon kasi may negosyo nga yung nobyo niya. Ay, oo nga pala. Hindi bale. Ay, titiisin ko muna ang pagod sa mga trabaho dito. At kausapin siya na wag na siyang gumagala pag wala dito yung nobyo niya. Dapat lang naman nakausapin mo. Kang magreklamo sa akin, ha? Dahil wala akong magagawa dyan. Kahit anong sabihin mo. Hindi naman naririnig ni Sandy. Di, baliwala rin ang mga sinasabi mo. Inilalabas ko lang ang sama ng loob ko. Lagi na lang akong pagod sa mga gawaing bahay Kaya nga, huwag kang mag-aksaya ng laway mo. Dahil wala namang nangyayari kapag hindi mo sasabihin sa anak natin yan na dapat lang na tumulong siya sa gawaing bahay. Ay, Sandy, anak. Buti naman at dumating ka na. Meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano naman ba yan, inay? Magsesermon kayo sa akin? Hindi na ba kayo nagsawa? Hindi, anak. Meron lang akong importanteng sasabihin sa'yo. At sana, huwag kang mainis sa akin. O sige, sabihin na ninyo para makapagpahinga na ako. Alam mo naman, kaya ako nagagalit sa'yo. Kasi gusto ko na magtino ka. Aba, inay, matino naman ako Wala po akong ginagawang masama. Wala pa ga. Pero ang ginagawa mo na lagi ka na nasa labas, nasa pasyalan ka, baka... Tama na, inay. Sinasabi ko na nga sermon na naman. Ay, kala mo siguro, dahil napapagalitan kita, ang iniisip mo na wala na akong pagmamahal sa'yo. Pero ang totoo, mahal kita, anak. Ang gusto ko ay maging maganda ang kinabukasan mo. Tama na po, inay. Kung wala na kayong ibang sasabihin, papasok na ako sa kwarto ko. Ako, Kuan, Sandy. Hindi ko pa nasabing lahat ang nais ko na... Alam ko na po yan, inay. O sige po, inaantok na ako Ay anak, kumain ka muna. Nakaluto na ako. Busog pa ako. Dahil marami kaming kinain ni William sa labas. Kaya kayo na lang ang kumain sa iniluto ninyo. Ay, alam mo, Pasyo, hindi ako pinakinggan ni Sandy. Nahalata ko na meron siyang tampo sa akin. May kasalanan ka rin sa anak natin, Lilay. Alam mo na, dalaga siya pero lagi mo siyang pinagagalitan. Kapag lumalabas siya, sinisirmunan mo. Kaya naiipon siguro ang galit niya at naiinis din siya sa'yo. Ay, tama ka sa sinabi mo. Pinaliliwanag ko nga sa kanya ang lahat pero maliwala sa kanya. Hindi na niya ako pinapakinggan Hindi mo rin siya masisisi. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo masyadong higpitan yung anak natin. Siyempre, dalaga na yan paalalahanan mo lang. Pagsabihan mo lang. Ganang sinabi ko. Ewan ko ba, kahit na ano ang gawin ko, hindi ko kayang pigilin ang galit ko. Kaya nga, kapag may gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo sa magandang paraan. Nakakasakit ka na kasi kung minsan lagi nang pinaiiran mo yung init ng ulo mo. Ay, tama ka. Kasi, nagpa-check up ako ng presyon ng dugo ko. Ay, mataas. Gaano kataas? Kaya, pinayuhan nila ako na iwasan ko ang laging nagagalit at mga pagkain na bawal sa akin para bumaba ang presyon ng dugo ko. Ha? Tumaas? Bumaba? Yun nga. Yun pala Kaya sundin mo ang sinasabi ko sa'yo, lalo na yung doktor, ha? Para hindi ka matake. Oo, Pasyo. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para makasama ko kayo ng ating anak at buo ang pamilya natin. Mang Pasyo, pwede po bang pumunta ko dyan?
Oy, ikaw pala, Dennis. Alam ko ng pakay mo rito. Si Sande, hindi ba? Pero, wala siya rito. Ha? Saan po siya pumunta? Parang investigator ka ha. Tinaalam mo pa kung nasan siya. Meron po akong importante na sasabihin sa kanya, Mang Pasyo. Alam ko na yan. Sasabihin mo na naman ang paliligaw mo sa kanya. Pero, wala ka ng pag-asa. Dahil meron ng nobyo at mayaman pa. Iyan po ang dahilan kung bakit ko hinahanap si Sandy. Kasi importante ang sasabihin ko sa kanya. Kaya... Tama na! Wala lang maraming salita pa. Kaya pwede ba, umalis ka na. Dahil marami pa akong gagawin. Sige na, umalis ka na. Mang Pasyo, kailangan ko talagang makausap si Sandy. Importante Hindi ka ba nakakaintindi ng salita, ha? Umalis ka na, sabi! Alis na! Sige po, Mang Pasyo. Pagdating niya ay pagsabi na lang na pumunta sa bahay dahil importante ang pag-uusapan namin. Bastos ka! Papupuntahin mo ang aking anak sa bahay niyo para magawa mo ang gusto mo sa kanya? Hindi pwede! Ay, Pasyo, sino ba yung kausap mo kanina? Hindi ko nakita dahil nagluluto ako doon sa kusina. Ay, si Dennis yun. Ang kulit kasi. Gustong kausapin daw si Sande. Bakit hindi mo sinabi na meron ng nobyo si Sande? At huwag na niyang guluhin pa ito. Sinabi ko na sa kanya na mayroon na siyang nobyo at mayaman pa. Kaya wala na siyang pag-asa sa ating anak. Pero ang daming dahilan eh. Kaya importante daw na makausap niya si Sande. Ay siguro, hindi niya matanggap na bigo siya kay Sande. Kaya gumagawa ng paraan para makuha niya ang anak natin. Kaya nga kailangan na natin bigyan ng babala si Sande para hindi siya magpakita kay Dennis at hindi siya mapahamak. Ay hayaan mo, ako na ang bahalang magsabi kay Sande. Baka may plano si Dennis kay Sande para makaganti siya. Ay Sande, hindi mo ba sinabi kay Dennis na meron ka ng nobyo? Sinabi ko sa kanya, inay. At pumunta pa kami ni William sa bahay nila. At ipinakilala ko ang nobyo ko. Alam na pala niya pero ba't pa siya nangungulit? Bakit po, inay? Ano pang sinabi sa inyo ni Dennis? Gusto ka raw niyang makausap at importante raw. Pero hindi kami naniniwala ng tatay mo. Baka gumagawa lang ng paraan para masira ka kay William. Inay, alam ko na hindi gagawin ni Dennis yun. Dahil alam niya na si William ang mahal ko. Ay kung gano'n, kausapin mo siya at huwag kang maniwala sa panluloko niya. Inay, hindi po. Buti sana kung nandito si William at kaming dalawa ang haharap kay Dennis. Kaya nga kailangan na mag-ingat ka sa kanya. Huwag kang pupunta sa bahay niya. Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi pwede na pupunta ako doon. Hindi po ako interesado sa sasabihin niya. Sana matanggap niya na hindi ko na ipagpapalit si William sa kanya. Sande, anak. Aalis ka ba? Meron ba kayong usapan ni William? Wala po, itay. Kasi nasa Manila si William. Inaasikaso pa ang kanyang negosyo. Kung ganon, saan ka pupunta? Kakausapin mo ba si Dennis, ha? Hindi po, itay. Doon po ako pupunta sa kaibigan kong si Susie. Teka muna. Kinausap ka na ba ng nanay mo? At meron na ba siyang sinabi sa'yo na pumunta dito si Dennis? Opo, itay. Alam ko na ang tungkol diyan. Kaya lang, wala kayong dapat ipag-alala. Hindi ko po siya papasyalan o pupuntahan sa bahay nila. Mabuti naman kung ganon. Kung pakikinggan mo ang bilin ng inay mo. Alam mo naman na nabigo siya sa'yo. Baka gumagawa lang niya ng paraan para gawin niya sa'yo ang gusto niya. Kaya huwag kang pupunta sa bahay niya, ha? Opo, itay. Doon lang po ako pupunta sa bahay ni na Susie. At nagpapasama siya sa mall.
at may kailangan po siyang bilhin. Siya, sige. At sana huwag ka nang magpapagabi para hindi na magalit ang nanay mo. Alam mo naman yon, mainitin ang ulo. Kaya kung ano yung sinabi niyang oras na umuwi ka dapat. Nandito ka na sa bahay, naintindihan mo? Opo, Itay. Buti pa kayo. Mahinahon kayo na magsabi sa akin. Pero si Inay, sobra na. Ang inis ko sa kanya. Para akong bata na pinagsasabihan niya na hindi ko alam ang gagawin ko. Alam mo, anak, mahal ka ng inay mo. Ang iniisip lang niya kasi yung kapakanan mo. Para hindi ka mapahamak. Unawain mo lang siya. Alam mo ba, Juliet? Bakit ganun si William? Dati-rati, laging tumatawag o kaya nagte-text. Pero ngayon, hindi ko na alam. Bakit nagbago siya? O ano bang sabi niya sa'yo? Ay, tinext ko na siya. Nag-reply naman. Pero, hindi daw siya makakarating eh. Ano? Hindi siya darating ngayon? Bakit daw? Kung Sandy, mayroon siyang sinamahan daw, may lakad. Okay lang sa akin. Sino yung sinamahan niya? Lalaki ba? Kung babae, magseselos ako. Teka, lalaki o babae ang sinamahan niya? Lalaki ang kasama niya. Oo, walang problema. Baka magiinuman lang sila. Kung Sandy, parang may ibang kinikilos si William eh. Ha? May ibang ikinikilos si William? Anong ibig mo sabihin, Juliet? Oh, Juliet, bakit hindi mo ako sagutin? Ano yung sinasabi mong ibang kinikilos ni William? Parang hindi pa ako sigurado. Pero, meron akong nahahalata kay William. Ano yun? Meron bang ibang babae na kinadudukuhan niya? Hindi yun, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo, Bes. Ay, kung ano man yung hinala mo kay William, ay baliwala yan. Ang mabuti pa ay magpalod ka at tawagan ko si William. Aawayin ko siya kung ano yung ginagawa niya at pinaghihintay niya ako dito. Pag hindi ko nagustuhan ang sagot niya, di i-break ko na siya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Inay! Inay! Nasaan ba kayo? Inay! Ay, nandito ako. Bakit? Ano ba kailangan mo? Pakilaba nga yung damit. Wala na po akong may isusot na malinis. Ay, tapos ko nang nilabhan ang mga damit mo sa kwarto mo, anak. Ganun ba? Buti pa. Magplansya na kayo. Kasi aalis ako. Tapos ko na rin naplansya ang mga damit mo. Pumili ka na doon kung ano ang susuotin mo. Ha? Sige. Iwanan na ninyo ako dito at magpapahinga ako sandali dito sa sopa. Anak, siguro ito na ang pagkakataon para makapag-usap tayo. Inay, pagod ako. Gusto kong makapagpahinga. Pwede, kahit sandali lang. Bakit ang kulitin nyo? Sinabi kong magpapahinga ako. Hindi kayo makaintindi? Sandali! Ay, Pasyo. Ikaw na ang magtanong kay Sandy. Kasi napansin ko na meron siyang problema. Ay, bakit hindi na ikaw ha? Nahalata mo na pala eh. Kung pang uutusan mo na magtatanong sa kanya. Paano kasi? Mainit ang ulo ng kausap ko siya kanina. Gusto ko sanang kausapin pero naiinis siya eh. Kung ganun, meron siyang problema. Ayan muna natin. Ako nang bahala sa kanya. Pagka sabihin niya sa akin kung ano yung problema niya. Oo, Pasyo. Para matulungan natin siya. Kung ano talaga ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi kaya may tampuhan silang magnobyo. Kaya mainit ang ulo niya. Ay, sa bagay, hindi ba iwasan ang binsan ng tampuhan sa magkasintahan? Dahil matagal na rin hindi pumunta yung nobyo niya dito eh. Dapat naman na unawain niya. Mayroong negosyo naman yung tao sa Manila. Paano kung may mga kailangan siyang asikasuhin doon? Kaya hindi niya
maharapang pumunta rito, tawagan si Sanda eh. Ay kaya alamin mo, Pasyo, para mapayuhan mo kung ano ang nangyayari sa kanya. Baka kung ano pa ang maisipan niyang gawin eh. Sige. Mamaya pag uwi niya, tatanungin ko siya. Baka pwede niyang sabihin sa akin kung anong problema niya. Uy, friend, ano bang problema mo? Bakit madala kang alak dito? Alam mo, friend, masakit ang loob ko sa William na yun. Hindi na siya nagpapakita sa akin. Kaya ubusin natin ang alak na ito. Bakit kasi hindi mo siya tawagan o i-text mo lang? Bakit hindi ba siya nag-reply sa'yo? May sagot naman, pero lagi na lang sinasabi na busy siya. So, ewan ko kung anong ginagawa niya. Alam mo, friend, para sa akin mas buti siguro kung kalimutan mo ng lalaking yun, ano? Maghanap pa na lang ng iba kaya. Ano ka mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, kung ganyan din lang na magiging problema mo siya, dapat lang na huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon. Ewan ko, Julia. Hindi ko kayang gawin yun. Mahal na mahal ko si William. Ay nako, kung ganon, dihintayin mo na lang siya. Kung kailan siya, bibisita dito. Sana totoo ang sinabi niya na busy siya sa negosyo niya at hindi sa ibang bagay. Ikaw nang bahala. Kung kaya mo siyang hintayin, di maghintay ka. Para makausap mo siya. Mag-usap kayo ng masinsinan para malaman mo kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Kung busy ba siya negosyo o ano, kung anong dahilan niya. O, mag-usap kayo ng masinsinan para alam mo. Friend, ano bang nangyari sa'yo? Bakit amoy alak ka? Si William, friend, hindi na siya nagpapakita sa akin at laging may dahilan. Huwag mo masyadong isipin yan. Baka totoo naman na busy siya. Di ba? Sinabi mo na isa siyang negosyante. Kaya, huwag mo siyang husgahan na iba na ang ginagawa niya. Pero nagbago na siya, Susie. Kaya nag-aalala ako sa aming relasyon. Ang masasabi ko sa'yo, friend, kailangan na kausapin mo siya ng harapan para malaman mo kung totoo ang sinasabi niya sa'yo. Salamat sa paliwanag mo sa akin, friend. Talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya pinuntahan kita dito. Ay, alam mo, friend, hanggat hindi mo nakausap ang nubi mo, huwag kang gagawa ng hindi na ayon sa magandang asal. Tingnan mo, uminom ka pa ng alak na hindi naman dapat. Masakit lang ang loob ko. Dahil baliwanan na ako sa kanya ngayon. Alam mo naman, siya ang unang minahal ko. Kaya hindi ko kayang mawala siya sa aking buhay. Tama na, friend. Dapat hindi mo ibinigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal mo. Magtira ka naman para sa sarili mo. Alam mo, talagang ganyan. Sa pag-ibig, may saya at lungkot. Kaya pwede ba? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Basta isipin mo, mahal ka niya. Ay, Pasyo. Kaninang umaga pa siya umalis. Apo na, hindi pa siya umuwi. Huwag kang mag-alala. Alam naman ng anak natin ang gagawin niya. Mga ganyang klaseng bagay. Baka naman may pinuntahan siyang ibang kaibigan para humingi ng payo. Para naman mailabas niya ang sama ng loob niya. Sana hindi siya makapag-isip ng masama. Alam mo naman na ngayon lang umibig yung anak natin. Baka problema niya yung nobyo niya na hindi pa bumibisita dito. Sana naman ay umuwi na siya para mapagsabihan to at mapaliwanagan kung ano talaga ang dapat niyang gawin, kung ano man ang problema niya. Bakit kasi hindi siya magsabi sa atin kung meron man siyang problema? Dahil tayo pa rin mga magulang niya ang dapat niyang lapitan para tulungan siya. Hindi ko naman kasi alam kung anong nangyayari. Kaya mamaya pag uwi niya, alamin ko kung bakit nagkaganon siya. May problema ba siya o ano? Ay nako, kung pwede lang na sundan natin siya. Pero hindi naman natin alam kung nasaan siya ngayon.
Hindi ko rin kilala yung mga kaibigan niya eh. Sana naman umuwi na siya. Para malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Oy, Dennis. Mabutit nakita kita. Saan ka ba pupunta, ha? Sa bahay ninyo, Mang Pasyo, para makausap ko si Sandy. Wala po akong plano na guluhin ang buhay niya. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa aking anak? Para alam din namin, baka may iba kang dahilan. Baka kung ano na yan, ha? Kaya alam mo, may problema yung anak namin ngayon. Meron na kaya siyang nalaman sa Ha? pagkatao ng kanyang nobby? Teka. Ano bang ibig mong sabihin? Na meron siyang inililihim kay Sandy, ganun ba? Opo, Mang Pasyo. Yun sana ang sasabihin ko kay Sandy. Pero hindi niya ako pinapansin. Baka may nakapagsabi na sa kanya. Kaya gano'n na lang siguro kinikilos niya ngayon. Kaya alam ko naman ang problema ng aming anak. Kaya alam mo man, hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi dito sa bahay. At nalaman ko na kung saan ko nakita ang nobyo niya. At malinaw ang ginawa ng William na yon na panloloko kay Sandy. Salamat, Dennis. Kaya sinabi mong yan. Ngayon alam ko na ang problema ni Sandy. Kaya dapat kausapin ko siya tungkol dito. Mahirap na. Baka kung anong mangyari sa kanya dahil sa nalaman niyang pagkatao ng nobyo niya. Yun sana ang importante na sasabihin ko kay Sandy. Para hindi siya magtiwala kay William. Dahil isang manloloko ang tao yun. Kung gano'n, pagsasabihan ko si Sandy mamaya pagdating. Para hindi niya isipin ang nobyo niyang yun na manluloko. Para maliwanagan siya at hindi na siya maproblema. Alam mo, Lilay, noong pumunta rito si Dennis sa bahay, napagalitan ko yan minsan. Akala ko kasi, may masamang iniisip sa ating anak. Ha? Bakit? Ano ba talaga ang balak niya doon? May nagmamalasakit lang pala sa ating anak. At mayroon siyang sinabi sa akin. Nang malaman ko yun tungkol pala sa pagkatao ng William na yon. Kadun pala. Pero pinagdudahan natin siya. Yan pala, magandang layunin niya para sa ating anak. Alam mo, nahihiya tuloy ako sa kanya Kaya nagpasalamat ako. Dahil malaking tulong yon para sa ating anak. Para hindi masyadong masaktan si Sandy. Ay dapat lang na iwasan na niya ang lalaking yon na magbibigay sa kanya ng kalungkutan. Tama ka riyan. Buwisit ang lalaking yon. Nagpanggap lang pala na mahal niya si Sandy. Yun pala, ginamit lang niya ang ating anak para maitago niya ang tunay niyang pagkatao. Huwag na huwag siyang magkakamaling magpakita rito. Talagang malilintikan siya sa akin. Bakit ang anak pa natin ang napili niyang lukuhin? Sana maaga pa sinabi na niya kay Sandy tungkol sa katauhan niya para hindi na napasubo sa kanya ang ating anak. Akala niya siguro sa pamamagitan ng ating anak malilimutan niya ang tunay niyang pagkatao. Pero nagkamali siya. Meron daw ebidensya, sabi ni Dennis, na hindi niya kayang talikuran ang kanyang pagkatao. Alam mo, Pasyo, kung talagang ganoon na ang pagkatao niya, hindi na yun mababago sa kanya. Kahit anong gawin niyang paraan para mapagtakpan niya ang tinatagong lihim, ay hindi niya yan magagawa. Ay, Sandy, kung ako ikaw, huwag mo nang isipin ng lalaking yun, no? Kailangan kalimutan mo na siya ng ganap.
Maghanap ka ng ibang mamahalin mo. Judith? Friend, meron ba akong nalaman tungkol sa pagkatao niya? Hoy, alam ko na sinisiraan mo lang si William. Baka ang kala mo, hindi ko alam na type mo rin siya. Aaminin ko, kahit ko rin siya. Pero sinasabi ko sa'yo, friend, na meron akong natuklasan sa ibang pagkatao niya. O sige, sabihin mo. Oh, Ano yung Juliet? Eto. Panoorin mo. Skandal ito. Hindi ko alam kung may nag-upload ito tungkol dito o ano. O sige, tingnan mo. O, tingnan mo. Ano ito? Totoo ba ito? Hindi. Hindi. Siya mismo ang nag-video niyan. Ang ginagawa nila ng lalaki na kasama niya, no? Isa pa lang sila ay si William. Hindi. Hindi totoo ang nakikita ko. Hindi. Hindi. Bakit niya ginawa ito sa akin? Bakit niya ako niloko? Akala ko, tunay na lalaki. Pero isa siyang silahis. Nakakala ko, umiibig din sa akin. Hindi pala. Kaya hindi na siya tumatawag o nagpapakita sa akin. Kaya pala, baliwala na ako sa kanya. Dahil hindi totoo. At hindi tapat ang pagmamahal niya sa akin. Ginamit lang niya ako para hindi masabi na isa siyang silahis. Bakit mo ginawa ito sa akin, William? Bakit? Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Sandy, buti at pumunta ka dito sa bahay. Alam mo, nakita ko doon sa harapan ng bahay ninyo ang tatay mo. Hinihintay ka niya. Nag-aalala sila sa'yo. Dahil nahalata nila na meron ka raw problema. Totoo yun, Dennis. Kaya lang ang problema ko ay hindi nagpapakita sa akin si William. Meron ka bang nalaman tungkol sa kanyang pagkatao? Sana sasabihin ko sa'yo. Pero wala ka doon sa bahay ninyo. At hindi rin ako pinakinggan ng tatay mo noon. Di sana nalaman mo agad kung sino siya talaga. Kaya pala nagtataka ka noong nakilala mo siya. Yun pala, nakita mo na at hindi mo lang naalala agad kung saan mo siya nakita. Oo, Sandy. Kaya nang malaman ko at nakita ko ang tatay mo, nag-usap kami at sinabi ko na sa kanya ang tungkol kay William. Masakit sa akin ang nangyari, Dennis. Hindi ko inaasahan na ganitong ibubunga ng labis kong pagmamahal. Talagang ganyan ang magmahal. Ay swerte at may malas. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Meron pang darating sa'yo. Ewan ko kung magtitiwala ba ako, Dennis. Siguro, matagal pa bago ko makalimutan ang karanasan kong ito. Nandito ako, Sandy. Handa na tumulong sa'yo. Kaya sana, mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi pa ako makapag-desisyon sa ngayon. Gusto ko munang ipahinga ang puso kong nasugatan. Kaya pasensya ka muna. Hindi ko pa kayang harapin ang mga manliligaw sa akin. Hindi naman ako nagmamadali, Sandy. Basta kailangan mo ang tulong ko. Tawagin mo lang ako. Hindi ako magsasawa na maghihintay sa pagkakataon na maaari ka nang magmahal. Dumating ka na pala, anak. Saan ka ba nagpunta? Alam mo, nag-aalala kami na sa'yo. Ano bang Pasensya. ginawa mo, ha? Juan po itay, pasensya na kayo. Dahil nag-alala kayo sa akin. Pero nagpunta lang po ako sa kaibigan ko. Ganun ba? Alam mo, may sinabi sa amin si Dennis. Mabuti pa siya
may malasakit sa'yo. Nagkamali ka ng lalaking minahal mo. Pero hindi ka namin sinisisi, anak. Siyempre, siyang ginusto mo. Kaya hindi kami nakialam sa desisyon mo. Oo nga po, Itay. Sinabi rin sa akin ni Dennis ang tungkol kay William. Kaya napakasakit po sa akin ang aking natuklasan sa lalaking minahal ko. Kaya lang, Itay, wala na po akong magagawa kundi tanggapin kung ito ang aking kapalaran. At sana makalimutan ko ang unang lalaking minahal ko, Itay. Sana patulungan po ninyo ako. Oh, ano, Pasyo? Nakausap mo na ba si Sande? Ano naman ang napag-usapan niyo? Wala pa naman akong sinabi sa kanya. Para hindi naman masaktan ang ating anak. Kailangan unti-unti na ipaliwanag sa kanya. Para hindi naman siya masyadong malungkot. Dahil alam mo, kahit papano nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng lalaking yon. Hindi tagumpay ang kanilang relasyon na dalawa. Kaya ganyan. Ay, tama ka, Pasyo. Sa mga susunod na araw ay pagsasabihan ko rin siya upang gumaan ang kanyang kalooban. Alam mo, ayos naman siya. Siguro, napayuhan na siya ng mga kaibigan niya. Sa bagay, pero nakikita ko pa rin sa itsura niya ang nararamdaman niyang sakit pagkasira ng relasyon nila ni William. Hindi bale. Bukas, kausapin mo rin siya. Pero, huwag mo munang pagagalitan. Baka mas lumala ang problema niya. Hindi ko gagawin yan. Gagabayan ko lang siya at papayuhan kung pakikinggan niya ang sasabihin ko sa kanya. Siguro naman kung ano man ang pinilin ko sa kanya mapag-isipan niya ng tama. Para din naman sa kanyang kapakanan ang sinabi ko. Kaya subukan mo rin nakausapin siya. Oh, kumusta ka na, friend? Ano nang nararamdaman mo ngayon? Hindi ka na ba nalulungkot, ha? Pag nasa bahay ako, talagang naiisip ko ang nangyari. Pero pag may kausap ako, sandali na nawawala ang sakit na nararamdaman ko. Ayan na naman, umiiyak ka na naman Sana, hindi ko na ipinalala sa'yo, no? Kasalanan ko tuloy. Sige, hindi na ako iiyak. Bakit ko naman iisipin? Wala na talagang pag-asa para bumalik si William. Kaya nga, friend, mag-ubon ka na. Ubon na. Marami pang lalaki hindi nakikilala, no? Siguro, hindi talaga kayo sa para sa isa't isa. Kaya huwag mo nang problemahin ng lalaking yun. Ang importante, kalimutan mo na siya. Hindi lang naman siyang lalaki para matupad yung mga pangarap mo sa buhay, ano? Tama ka. Wala siyang kwentang tao. Pinaglaruan lang niya ang aking damdamin. Kaya, hindi rin siya liligaya sa kanyang buhay dahil sa ginawa niya sa akin. Yun ang isipin mo. Now, sana hindi niya makamtan ang kanyang pangarap sa buhay. Sana lahat ng karelasyon niya iwanan din siya para masaksan din siya na katulad mo. Huwag ka naman ganyan, Juliet. Ayaw kong kumanti. Kasi kung gagawin ko yan, pare rin akong magkakasala sa Diyos. Kaya hayaan mo na siya. Hayaan ko na si William. Kung saan siya liligaya, di bahala na siya. Ang bait mo naman, friend. Sana makatagpo ka ng ang pagmamahal niya tunay at hindi ka naiiwanan. Salamat, Juliet, sa pagbibigay sa akin ng pag-asa na malampasan ko ang pagsubok na ito sa aking buhay. Mang Pasyo, pwede ko bang
bisitahin si Sandy? Hindi ko alam kung tumatanggap na nagbisita si Sandy. May kausap sa kasi ngayon eh. Nandito ba siya? Pakisabi na bibisitahin ko siya para malibang naman siya pag meron siyang kausap. Sa bagay, pwede rin niyang sinasabi mo. Bakit nga hindi? Sige, tatanungin ko ang anak ko kung pwede kayong mag-usap. At susubukan ko, tatanungin ko siya. Kung gusto niyang mag-usap kayong dalawa. Opo, Mang Pasyo. Mas mabuti kung itanong ninyo sa kanya para hindi siya magalit. Kailangan ipaalam muna sa kanya ang aking gusto na makausap siya. Dennis. Kailangan kunawain mo ang anak ko. Sana naman ikaw na sana ang pinili niya. Dahil mabuti kang tao. Matyaga ka. Kahit binasted ka niya, handa ka pa rin tumulong sa kanya. Ewan ka ba, Mang Pasyo? Kahit anong gawin ko para iwasan ko na si Sandy ay hindi ko magawa. Kaya itutuloy ko na lang yung panliligaw ko sa kanya. Baka matupad din ang gusto kong siya ang maging katuwang ko sa buhay. Siguro naman kapag nakita niya na talagang sincero ka sa pagmamahal mo sa kanya, imposible naman na hindi ka niya matutulong mahalin. Mabait ka at matyaga. Alam ko, Dennis, na ikaw ang ipapalit niya sa manlulukong nobyo niya. Sandy, anak, nandito si Dennis. Kaya lang pinapauna ko na sa'yo, baka ayaw mo siyang kausap. Nandito siya para mag-usap kayong dalawa kung pwede. Pwede naman po, Itay. Kasi mahirap ang walang kausap. Lalo na pag nandito ako sa bahay. Sana wag mo nang isipin ang lalaking yun. Wag mo nang isipin yung mga ginawa niya. Wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Kaya kalimutan mo na siya. Opo, Itay. Talagang ginagawa ko na. Unti-unti lang po. Kasi hindi ko rin makuha na biglaan ang gagawin kong paglimot sa kanya. Kung ano man ang desisyon mo, yun ang sundin mo. At magtiwala ka sa iba. Salamat po, Itay. Dahil naunawaan ninyo po ako. Ganon din si Inay. Alam kong nagbago na siya. At hindi na siya yung dating nagagalit pag lumalabas ako. Alam mo, naiintindihan ka na ng nanay mo. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi na siya magagalit sa'yo kung lalabas ka. Salamat po, Itay. At nandyan kayo ni Inay na sumusuporta sa akin. Sa aking pinagdaraanan. Salamat po sa inyo. Sandy, gusto ko sanang imbitahan ka bukas. Merong magandang palabas para malibang ka naman. Ganun ba? O sige, gusto ko yan. Kaya ipagpaalam mo ako kay Itay para payagan ako na sumama sa iyo. Oo, Sandy. Sinabi ko na kay Mang Pasyo ang balak ko. At basta pumayag ka, walang problema. Gusto rin ng tatay mo na malibang ka para matali kang makalimot. Bilib naman ako sa iyo, Dennis. Kahit binigo kita noon, ay nandito ka pa rin na umaalalay sa akin. Talagang hindi ako sumusuko sa pagmamahal ko sa iyo, Sandy. Kaya huwag kang magtaka kung lagi mo pa rin akong nakikita dito sa inyo. Salamat. At may malasakit ka pa rin sa akin. Kaya sana, pagdating ng araw, ay makabawi ako sa ginagawa mong sakripisyo. Walang anuman, Sandy. Basta ang hiling ko lang sa iyo ay huwag mo akong pagbawalan na bumisita sa iyo dito sa inyong bahay. Sige, Dennis. Kahit anong oras, ay pwede mo akong kausapin para makaganti ako sa iyo. Kahit konti sa ginagawa mong tulong para sa akin.
Sandy, may tatanong ako sa'yo. Sana, hindi ka magagalit. Ano yun, Susie? Tungkol ba kay Dennis? Dahil lagi mo kaming nakikita sa pamamasyal? Oo, Sandy. Meron na ba kayong unawaan? Kasi, parang palagay na ang loob mo sa kanya. Naging malapit na siya sa puso mo. Ah, hindi pa. Tinutulungan lang niya ako. Nililiban. Kaya nakikita mo kami. Pero, masakit pa rin sa akin na ang minahal ko ay hindi tunay na lalaki. Alam mo, Bes, kayang-kaya mong limutin ang ganung klaseng lalaki. Isipin mo na may masamang epekto na nangyari sa'yo. Ay alam mo na ang gagawin mo. Alisin mo sa utak mo na meron kang minahal na tulad niya. At makikita mo, mabubura na ang nangyari sa buhay mo. Inay, talagang masakit ang nangyari. Ibinuhos ko ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi pala siya tunay na lalaki, kundi... Anak, tama na yan. Noon nga kaya gusto kitang makausap dahil gusto kong iwasan mo na ang lalaking yon. Nakilala pala ni Dennis na isang silahis. Talagang masakit ang loob ko. Niloko niya ako at pinaasa sa wala. Tama na, anak. Talagang ganyan. Ang kalungkutan ay kakambal lang ng ating buhay. Kung minsan may kabiguan, kung minsan may tagumpay din. Pero huwag mo nang isipin yun, anak. Makamamayan yan magkasakit ka pa sa sobrang pag-iisip mo. Kaya lagi kitang pinapaalalahanan at pinapagalitan. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kita mahal. Gusto ko lang na makaiwas ka para sa iyong magandang kinabukasan. Patawarin niyo ko, Inay. Kung naging matigas ang ulo ko. Kaya, ang lahat ng bilin ninyo ay hindi ko sinusunod noon. Pero ngayon, Inay, ano man ang sabihin niyo sa akin, ay gagawin ko. At salamat po sa inyo. At naunawaan ninyo ko, Inay. Salamat po. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.